channel. Hello YouTube, hello TikTok, hello Facebook, hello Instagram. Welcome again to my channel. Eto, may nakita ako kay Sir Crips multo sa apartment. Eto, yung multo sa apartment. Sige nga, tingnan ko to. To. Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, paasa, admiration. Ang bidyong ito ay itinag naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Rona Reyes at mula naman ito sa isang babaeng TikTok user. Nakuha isang gabi habang siya ay nag-iisa sa kanilang tahanan at may mangyari na talaga namang nakapangingilabot. Ano yun? It's currently 1 in the morning. My boyfriend is at work. I just heard keys open. There ain't nobody here, y'all. There's nobody here. Oh my god. My boyfriend is at work. I'm thinking he might come home early. He don't supposed to get off till the morning. After a good, maybe like 5 minutes, I don't hear him moving no more. So I'm like, damn, is he gonna come in the room? Like, you know, like me and the baby in the room. I know he didn't see the baby. I heard that shit clear as day. And there's nobody here but me and my son. Oh my god. What this? Hindi kaya edited to? Oh my god. Nasaan? I'm not gonna let you in. What in the f is that? Bumukas yung pinto. Nagumpisa niyang mai-record ang mga boses at malalakas na pagkalampag mula sa kanyang pintuan. Pero ang mas nagpakilabot sa kanya nung mga sandaling ito ay nang makita niya ang isang maitim na kamay na humawak sa pintuang ito. Creepy. Ayon sa mga nakapanood ng bidyong ito, ay posibleng sa di umanong mimic ang nakuhanan ng babae nung araw na ito. Ang mga mimic o mas kilala sa tawag na doppelganger ay isang uri ng entity na may kakayahan di umanong gayahin ang boses at itsura ng isang tao. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na ako. Pero yung ano, kanina yung sounds, parang ano lang yun eh. Parang edited eh. Maniniwala ba kayo o hindi? May isang babae na nagngangalang Luz, ang mahilig magpinta ng iba't ibang mga larawan at isa nga sa kanyang mga likha ay i-display niya sa kanilang tahanan. Pero nitong nakaraan lang ay nagumpisa nilang mapansin na may kakaiba sa painting na ito at isang araw nga ay nagawa nila itong makuhanan sa kanilang kamera. Mira, te digo que algo se mueve en el cuadro. Fíjate bien, quédatele viendo. ¿Ya viste? Ay, no mames, güey. Sí. Mula sa bidyong ito ay makikita mula sa painting ang paglitaw ng isang puting imahe na makikita natin na gumagalaw-galaw Di kaya ano lang yan, yung pulbura. na para bang may buhay ang nasabing painting. Creepy oh. Matapos na kumalat ang bidyong ito, bagamat marami sa mga viewers ang naniniwala na may kakaiba sa painting na ito, ay may ilang nagsasabi na posibleng sinag lang ito ng liwanag na tumatama sa plastic o sa salamin na cover ng painting. Dahil dyan ay muling nagbahagi ng panibagong video si Luz para patunayan na wala namang cover ang painting. Un nuevo video enseñándoles el cuadro de frente. Es pintura mate, no se refleja. Ay, güey, no mames. Habang kinukuhanan ni Luz ang painting, ay bigla na lang itong gumalaw at nawala sa posisyon ang pagkakasabit nito mula sa kanilang dingding.
Matapos nito ay muling nagbahagi si Luz ng panibagong video kung saan ay muli niyang sinubukan na kuhanan ang misteryosong painting. Creepy ng painting na yan. Mula sa bidyong ito ay muling nakuhanan ni Luz ang isang puting imahe na gumagalaw sa loob ng painting. At ang ilan sa kanyang mga viewers ay nagsasabing tila mukha di umano ito ng isang babae na sumisilip mula sa painting. Ayon kay Luz ay ipininta niya ito noong nakaraang pandemya at mahalaga ito para sa kanya. Kung kaya naman wala di umano siyang planong ibenta o itapo ng painting na ito. Pero totoo nga kaya ang kanyang mga nakuhanan. Posible kaya na may isang espiritu na nagagawang makasilip mula sa painting na ito. Malaya kayong i-comment Creepy. sa ibaba ang inyong mga opinyon. Old man's house. Ang ghost hunters na si Casey at Tanner ng YouTube channel na Mindseed TV ay kinontak ng isa sa kanilang mga viewers para paimbestigahan ang lumang bahay na ipinamana sa kanya ng kanyang yumaong lolo. Dahil matapos niya di umanong lumipat sa bahay na ito, ay nagumpisa na ang mga pagpaparamdam na animoy may kung anong presensya na hindi gusto na naroon siya. At sinubukan nga na mag-imbestiga ni na Casey at Tanner para mangalap ng mga patunay na ang bahay na ito ay posibleng haunted. Yeah, if you get anything on there, just let me know and I'll jump to your laptop. Oh, dude, scared the shit out of me. I'll jump to your laptop. Oh, dude, scared the shit out of me. Did you hear the piano for just a second? Creepy, oh, tumunog yung piano. I was zoned in on. Thought I heard like, what? Energy. There's energy out here. You feel our energy? Creepy nung tumunog yung piano. It's good or bad energy? Total. It's not clear enough. Are you an evil entity? Oh, it's definitely picking up a reading here. Sa pagpasok pa lang ni na Casey sa loob ng bahay, ay nahagip na agad ng espesyal na kamera na dala nila ang isang figura na naroon sa tabi ng piano. Maya-maya pa ay Creepy. narinig na nila ang pagtunog ng piano. Pero nang magtungo na sila para i-check ito, bagamat wala naman silang nakikitang kahit na ano, ay may nasasagap na enerhiya ang device na dala nila. Matapos nito ay sinubukan naman ni na Casey at Tanner na magsagawa ng Ouija board session. Is this Grandpa Jack? Ay, nag-spirit of the... ano? It's moving. I got 2 fingers on. I'm barely touching. I think it's going to no. That's what it's looking like. Yeah. Yeah, it looks like it's going past the letter. Ay! What happened? I took my hand off it. What happened? I took my hand off it. We both know that it's not good to take your hands off the planchette when you're in the middle of having communication. People say that that could release things out into the physical world. It can be disturbing to whoever you're communicating with. It can upset them. Do you no longer want to communicate with us?
Tumutulog na tumutulog yung piano, non-stop oh. Bro, you know what? Let's just end this. Yeah, I want to see what's going on. That's the second time I heard that. That was clear as day. Is that you playing the piano? I don't see any more of the keys pushed down. If that was you, can you do it again? Come on, we're here now. We've got the cameras on you. And, go ahead, make a sound. Okay, I'll do it. Yeah. Can you give us a little sound? Oh my God! Kumalampag! Hindi lang yung piano ang pinagalaw. Creepy. Habang sina Casey at Tanner ay nagsasagawa ng Ouija board session, muli nilang narinig ang pagtunog ng piano. At ang mas matindi pa dito, ay aksidenteng naalis ni Tanner ang kanyang mga daliri sa planshet ng Ouija board at alam nila na hindi ito maganda. Sinubukan nilang puntahan muli ang piano at humiling na muling gumawa ng ingay ang kung anumang naroon. At dito na nga sila nakarinig ng mga malalakas na pagkalampag na halos mayanig na ang buong bahay. Creepy niya, ako tatakbo na ako ng ganyan. Dito na nila tinapos ang kanilang investigasyon. Pero habang ini-edit na nila ang bidyong ito, ay may napansin silang kakaiba mula sa bahaging ito. Oh, this room's kind of crazy. Dining room, old picture of grandpa, Yeah? old painting. Di ko napansin, ang bilis kasi ng pag-iikot. Ayun, may Nahagip ng kanilang kamera mula sa bintanang ito ng bahay ang isang puting Ayun nga, nakita ko. imahe na animoy isang tao na may puting kasuotan na hindi naman nila nakikita ng mga oras na ito. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni na Casey at Tanner ay mga patunay na totoong haunted ang lumang bahay na ito. Isa nga kayang multo ang nakuhanan nila sa bintanang ito. Kayo, ano sa Creepy, no? palagay nyo? Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito. May isang real estate percent sa mga percent na ito. May isang real estate agent sa Mexico ang nagbahagi ng isang video sa kanyang TikTok account kung saan plano niya lang sanang maglabas ng kanyang sentimiento tungkol sa isang bahay na walang tumatagal sa hindi niya malaman na dahilan. Ayon sa kanyang kwento ay hindi nagtatagal ang mga tumitira dito at hindi na tinatapos ang kanilang mga kontrata, kung kaya naman nagtataka na siya kung ano nga ba talaga ang meron sa bahay na ito. Pero mukhang nakuha niya sa araw na ito ang sagot sa kanyang mga katanungan. Esta casa se ha limpiado muchísimas veces porque la gente no Espanyol to. dura rentando. Rompe el contrato por una u otra cosa y tuvimos que venirla a limpiar el día de hoy porque ya mañana se van a mover. Esta casa se ha limpiado muchísimas veces porque rompe el contrato a la gente. Ay, no mames. Lo! Ya es noche. Estoy sola. Chingados estoy. No hay nada. Esta pinche casa la han rentado un chingo de veces. Y no sé por qué rompe el contrato a la gente. Ay, no. Déjenme regresar, sí, porque me dio cosas a la pinche puerta. Ya las muchachas me están esperando allá afuera. Miren, allá me da cosa. Tengo que prender la luz. Ahorita voy a ir a prender la luz
para seguir grabando. ¿Te imaginas? Para que la gente rompa el contrato acá, es porque de plano no aguantan a vivir aquí. Y ahorita les voy a enseñar la demás vivir aquí. Y ahorita les voy a enseñar la demás vivir aquí. Y ahorita les voy a enseñar lo demás para allá. Déjenme prender la luz. ¿Dónde está la luz acá? Chingada madre. Ahí está. Ok. Ahorita les voy a enseñar. Esta es una recámara. Se está poniendo ahorita tenso. Para may huminga. Ay. Entonces, el Señor dice que ya van varias familias que rompen el contrato. Nagumpisa niyang makuhanan ang misteryosong paggalaw ng pintuang ito. Kaya nga, creepy ng pinto eh. Oh. Kahit sino mapapatakbo dyan eh. Pati ang mga kakaibang tunog at mga boses na hindi niya naririnig ng mga oras na ito. Nunca me ha dicho el realtor qué es lo que realmente ha pasado, pero sí la hemos limpiado varias veces porque no dura la gente. Y eso sí, la verdad es algo extraño que no dure nadie. Yo no sé si tú has vivido en una casa así, donde te hayas tenido que haber salido por algo o roto el contrato. Ahorita les voy a enseñar qué es eso que se escucha. Para may kumakatok. Hey, ¿andan acá? No mames, espérenme. Iba a dejar grabando, pero la neta ya me está dando cosa. Se escucha el ruido para acá. No sé qué sea. Escuché mucho ruido. Yo creo que me voy a tener que ir. No sé, Wow! tengo que May bumagsak! ir a apagar la luz de ella porque se está poniendo ya. Ay, no. Creo que me voy a regresar mañana mejor. Yo me voy a la chica. Esa pinche luz, la de acá la tengo que apagar. Muli niyang nai-record ang mga kakaibang tunog na tila ba may iba pang naroon bukod sa kanya. Yun ay kahit nag-iisa lamang siya nung mga oras na ito. Pero napansin mo ba ang hindi niya nakita sa bahaging ito? Narito muli Ako din, di ko rin nakita eh. ang video at pagmasdan mo ito ng mabuti. Se escucha el ruido para acá. No sé qué. Nasaan? Escuché mucho ruido. Yo creo que me voy a tener que... Mula sa loob ng kwartong ito, bagamat hindi ito ganun kadali makita, ay mayroong isang itim na figura na may umiilaw na mga mata ang sumilip sa Hindi naman kita eh. kanya at agad ding nagtago. Pero kung ano man yun, ang creepy nun. Ah, yun! Nakita ko na. Ay, ang creepy. Ayon sa kanya ay may mga kwento na siyang naririnig mula sa mga dating tumira sa bahay na ito na meron nga daw nagpaparamdam dito. Pero noong una ay hindi naman siya naniniwala hanggang sa maging siya ay maging saksi na rin dito. Pero totoo nga kaya ang mga nakuhanan niya sa bidyong ito? Haunted nga kaya ang apartment na ito? Isa nga kayang multo ang nahagip ng kanyang kamera? Kayo na ang bahalang humusga.
Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Patrick Rafael. Ayon sa kanya ay mula ang bidyong ito sa kanyang asawa na nanunuluyan sa isang bahay sa Japan. Nang bigla na lang isang gabi ay may nahagip na kakaiba ang CCTV ng bahay. Yun o, nandito. Uy. Nakabike lang yan eh. Nakabike lang yun eh. Mula sa CCTV footage na ito ay makikita ang pagdaan ng isang imahe. Nanganimoy isang tao na nakasakay sa isang bisikleta. Kaya nga. Pero ang nakapagtataka dito ay mapapansin natin na halos transparent ang imaheng ito at wala itong anino. Parang nalutang yung ano, yung bisikleta. Hindi na bago sa atin ang mga kakaiba at mga nakakatakot na videos mula sa Japan. Pero posible nga kaya na isang multo ang nakuhanan sa CCTV footage na ito. Kayo ba? Ano sa tingin nyo ang isang ito? Kaya nga, ang creepy. Okay, kakat ko na to at meron pa ba? Wala na eh. Bonus clip na lang ata to. Double check ko nga to. Kala ko meron pa. Kala ko wala na. Meron pa pala. Sige, tapusin na natin to. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala at mula naman ito kay Instagram user Spencer Lucky. Si Spencer ay kilala na gumagawa ng mga nakakatakot na clips at bagamat hindi totoo ang inyong mapapanood. Sabi ko na nga ba, hindi totoo na nga eh. Okay, kakat ko na talaga to. Sa lahat ng mga nanood ngayong mga live stream natin, mga pre, sa mga dumalaw o sumilip, shoutout sa inyo guys, sa mga 6 viewers natin dyan. Thank you at malaking bagay kayo sa stream ko. Salamat sa lahat din na nagustuhan tong video natin kay Sir Crips. Huwag niyong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. At sa TikTok, road to monetization na tayo. Sa Instagram, monetize na. TikTok, road to monetization. Sa Instagram, monetize na. Facebook, road to monetization, pati sa YouTube. So, yung tatlong platforms na lang ang kailangan natin ma-monetize para ma-monetize na tayo mga pre. Maraming salamat sa inyo and thank you and God bless. Bye-bye. Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga news sa screen. Sabay sigaw. Kung mahina lobot mo, back out now. Hey! Door, crack, slow, pan-ilaw pula. Comment section bro. Huwag kang pumasok dyan. Ha! Sa likod may anino. Frame 1 to 2. Pause, zooming in. Nakita mo? Mamalon yung chat, puro loads naman. May kumalabog sa taas, walang kasama dyan. Huminga ng malalim, sige push pa rin. Kapag trending sulit, bawat kilig at kilabutan diyan
buhay pa ako guys. Promise, legit, pero puso rumaraga sa views.